Ang tema karon nga bulan is dia Christ, humility is the answer, no? Na makita nimo ang gitawag nga humility kanang sa pagpaubos. Diba kung ma-picture out nimo tong gihimo ni Jesus Christ sa diha nga kauban pa niya yung mga tinungan, hiugasan niya ang ilang mga tiil, no? Tagsa-tagsa sa ila gihugasan sa atong Ginoong Jesucristo ang mga tiil sa iyang mga tinunan, agig pagpaubos o pagpakita na kinahanglan na kita nga magmapaubsanon sa, no? Kinahanglan yun. Christ, humility is the answer. Ang pagka-mapaubsanon. Amin ba yung sagon? Usa, kinahanglan yun nyo nga ang isip ko sa ka-Kristohanon na dapat ay kang magpaubos. Paubos ta sa pagdumala sa atong Ginoong Jesucristo. Sa panahon sa atong pagsimba. Usa, bless ka ka karon. Ingnayin mo kagalingon nga, bless kaayo ka. Tungod kay gipili nimo ang pagpaubos, isimba nimo ang Ginoong Dios, no? Sa tinud-anay. So, pasalamatan ang Ginoo tungod kay isang kaso makita nimo sa nagkalain-lain nasod, sa nagkalaing dapit, ang nagkalaiyang mga trahedya nga nahitabo. Di ba? Ang China, giayo na pag makaingon ta, ang uban nakaingon nga gisilutan na pag-ayo ang China tungod kay dili man sila moila sa Ginoo. Gani ang Biblia, no, ang bag-ong tugon ang atong Biblia ilang giusab. Imbis ang gihimo nila dito sa babae nga katong babae nga giayo niya ba, katong gidala bitaw ang babae dito sa mga tao kay nasakpan nga nanapaw. Unya ang di ba ang gibutang dito gipasaylo sab niya ang babae, pero ang ilang giini sa Bible, Christ is healer. Mamatay tao daw siya ang atong Ginoong Jesucristo. Unya gibato sa kuno niya ang babae, may gipulin nila sa Biblia. Which is, kini nga Bible, sa ni kabalaan nga tulong sa Diyos. Na kung imo galing isang kuhaan, bisa gamay lang ka ng kudlit lang, no? Yun ang pulong sa Mateo 5, verse 18, o Mateo 5, versikulo 18, nga ingon dito nga, timan ikini, nga samtang anaa pang langit o yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o labing jutay na isulat sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod dili matuman kining tanan. So ilahang gikuhaan, giilisan. Unya nahimo na hinuon nga mamatay tao si Jesus Christ. Makita nimo ang silot. Pero dili ta makaingon og silot kay ang Ginoo ra may nasayod ana, di ba? Gihapak na sila maayo bisag unsa napay dapit nga di mapugngan pati tao paliron. Ipangpalid ang mga atok, mga walay tao magpuis balay kay manglupad ang pati mga kahoy, mga haligi. Which is dili na mabuhat sa tao. Amen ba? Usa kita nga mga Kristiyanon nga nasayod, dili ta mosugot nga bisan si kinsa ang mga tao ganay mo ingon nga ang wala may Ginoo. Kinanglan na makiglalistak at kita nga nasayod atong isir sa ila ang kamaayo sa Ginoong Jesucristo nga gihimo niya sa krus. Amen ba? Diyan ni siya sa kalibutan bisan sa kahimtang niya sa iyang pagka-Diyos, nagpakatao siya. Unya nagpaubos. Manang gitawag Christ, humility is the answer. Tungod kay ang iyang pagkamapusanon, kinahanglan nato mahimong ihigdo, mahimong sumbanan aron kita magmapaubsanon, aron mahimong kang sama sa atong Ginoong Jesucristo. Pag abot sa panahon, makauban na nato siya sa pagpuyot sa kinabuhi nga walay katapusan. No? Kay
kanang mga tao nga wala mo ilas sa Ginoong Jesucristo, wala mo dawat sa Ginoo, dili mo simba sa Dios, o gitawag damnation, dunay silot nga giandam para nila. No? Sumala sa Biblia. Kaya ang tanan nga dili mo dawat kang Kristo, kitang tanan man puro nakasala, which is ang bayad ni anak is ang kamatayon. Ang silot. No? Yan pa sa Romans chapter 6 verse 23. The wages of sin is death. No? Apan ang gasa sa Dios nga anak ang Kristo kinabuhi nga walay katapusan. Pero ang bayad sa sala is kamatayon. Sa kita angay ka nga muila sa atong Ginoong Jesucristo, mahimot ang mga pausanon. No? Christ, humility is the answer. Wow. At tuta sa atong topic ng mahal ng mga igsoon. Iyon ang Roma, chapter 12, verse 12. No? Kinsa makaroon ang malipayon nga niata. Amen. I hope mo nga naagyon sa atong kasing-kasing ang kalipay nga niata karon sa panahon sa pagsimba. Tungod kay kanang atong mga paghagaw kung atong susihon pag-ayo sa Biblia, bisan pa og makita ang imong mga pag-antos daghan kag kakulangon sa panginahanglan, dunay mga pagsulay nga imong nasinati, mga balatian dili na matago sa mata sa Ginoo. Kanunay siyang naglantaw nimo. No? Ibutang nato sa atong mga kasing-kasing nga dunay Dios nga kanunay mutubag sa atong mga pag-ampo. Kinahanglan lang ang pagpaubos. Amen ba? No? Sa Roma, chapter 12, verse 12, ingon din sa English, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Ug sa Bisaya pa, ingon pa dire sa kapitulo 12, versikulo 12, pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailog kamo diha sa inyong mga kalisdanan, o pag-ampo kanunay. May mga butang nga gitudlo ka nato karong kamuntagon mga igsoon. Unsa man, ingon ang atong tun-an karon may kalabutan kini may tungod sa gitawag og fruit of the Holy Spirit. Unsa man tong fruit of the Holy Spirit? Katong sa Galatians 5:22 o Galatians 5:22 ingon dito nga ang balaang kasulatan mao ang anak kanato ang mahimong ebidensya ana mao ang love. Galatians 5:22. Love or gugma, ang joy kanang kalipay, kalinaw, no? Patience, kindness, goodness and faithfulness mao na ang naa sa tuwa. Kung ang Holy Spirit nagapamuhat sa atong kinabuhi, kining tanan nga mga butang nga giskutan, ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness and faithfulness mao ay naghari sa atong mga kinabuhi. No? Kay kung naata na bunga sa Holy Spirit, walay bunga sa balaang Espiritu Santo. Kay kung wala tay balaan ng Espiritu Santo sa atong kinabuhi, wala ta aning dapita karon. Amen ba? Kaya ang atong gituman, ang ato ramang kagalingon. No? Ang atong gitingwa, ang mga butang man sa kalibutan kung wala ang Holy Spirit nga nagmando sa atong kinabuhi. So, praise the Lord. Tungod kay kagahapon pa lang, kagabi, nangandam na mo. Di ba? Nga ugma ang adlaw sa pagsimba. So, ingon pa sa Biblia, kung unahon mo pagpangita ang gingarian sa Diyos, no? Ang iyang gamo, ang iyang kamatuoran, na mauning pagsimba. No? Dili ta mabalakas sa mga bitang isan. Kung sa mga butang, kay kining mga butang na gitinguha nato, kung gitinguha sa mga tao aning kalibutan na, di ba? Kaning tanan nga atong naa sa kasuotan, mga pagkaon, igadugang ra sa Diyos ka nato. Amen? So idugang ra na sa tuwa. So ang pinaka-importante dahil kung atong masabtan ang pulong sa Diyos, unahon yun nato ang pagsimba. Unahon nato ang pagpangita sa iyang gingharian
Tungod kay ang tanang mga butang igadugang naman sa ato. No? Subulahan ka igsuon. Kung ang imong gitingwa mao ang pagsimba o pag-ila sa Panginoong Dios. Tungod kay matod pa ang tao nga wala mo ila sa Panginoong Kristo, wala mo dawat o wala mo simba, giandaman na gitagana na alang kanila ang kalaglagan. No? So yun pa, paglipay kamo, no? O pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailog kamo diha sa inyong mga kalisdanan o pag-ampo kanunay. Dunay tulo ka mga butang nga gitudlo kanato karon mga mahal nga igsoon. Una is kining rejoicing in eternal hope. Magmaya kita o maglipay kita diha sa walay katapusan nga paglaom. No? Doon na sa duha ka butang kining gitawag og hope o paglaom. Una kining temporal kanang temporaryo nga paglaom. No? Halimbawa, naatay gibate, nagsakit ta. Muna atay gibate, di ba? Maghilantan ta, maglain akong lawas. Siyempre napagitay paglaom nga ayoon tas Ginoo, amen ba? Adili ta magduwa-duwa ayoon nagipos Ginoo. Kaya ang sakit ug balatian, timaan na sa paghigugma sa Dios kanato, usa na siya kapag badlong. Kaya dili man nimo badlongon ang imong anak kung iisip nimo nga adapted. Kung dili nimo giisip na tinuod nga anak, dili ka mo bunal, dili pud ka mabadlong. Amen ba? Pero kung giisip nimo nga tinuod nga anak, kung may sayo, badlongon gyud nimo. Amen ba? Muna nga ang Diyos, ingon pa sa Job 33, versikulo 19, badlongon sa Diyos ang tao, pinaagi sa sakit, o paantuso niya siya. No? Pero dili, patyon. Di ba? Ganon, badlungon man niya kay iya manggimahal, ang iya man ang anak. No, kita sa mga inahan, amahan, kung naakay, kinsa ba karon nga nagpuyo sa balay nga naay step daughter, step son. Wala, no? Pero kung ma-experience nimo kung naakay anak na dili gud imong anak niya nasakop sa imong dili gyud ka mubunal og banat anak kay nganuman di ba na magigap. Pero kung imo gina siyang anak, di gyud ka mataas pagpadlong, di ba? Dili ka mag pag mag sitawag anak kanang magpakuli ba sa pag hatag og disiplina kay imo ang mga anak, di ba? Ginana ang Diyos itong tanan iisip ka niya usa ipangga ta niya bilinhon kita alang sa tubangan sa Diyos. Mao nga ihatang badlungon ingon diha badlungon sa Diyos ang tao pinaagi sa sakit ug paantuso niya siya, no? Ngano man kay dili man siya buot nga may malaglag sa ato. Busa ang Dios dunay ang gitawag og kanang ang hope o paglaom dunay duha ka bahin, di ba? Ang temporal o eternal. Ang paglaom nga temporaryo kana naging magsakit ta atong anak pa kanay gibati na agid tay paglaom nga ayon sa Panginoon Kristo. Ang temporaryo nga kaayuhan, di ba? Ito nga sa temporary. Kay bisan pa og grabe na imong sakit, na-cancel na imong sakit, pero mulaong ta nga naay temporaryo nga kaayuhan. Kay temporary ra man itong kinabuhi, di ba? Wala may forever diri sa kalibutan, temporary ra ang atong mga pagpuyo. Amen ba? Amen. No? Ikaduha kining eternal hope. Kanang paglaom sa walay katapusan. No? Kung pananglit, unsa na kalala ang imong sakit, cancer ba ka na, no? O unsa na kalawom balatian ang imong sakit, bisan pa og moabot sa kamatayon, ang imong eternal nga paglaom katong kinabuhi nga walay katapusan. Amen ba? Tungod kay naa kay Kristo sa imong kinabuhi,
Duna kay paglaom nga pag-abot sa adlaw sa paghukom, pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo, banhawon kaniya og dadwa didto sa kinabuhing walay katapusan. Mo nang eternal nga hope, di ba? Paglaom nga dili na gyud matapos. Ingon pa kung magpuyo lagi kuno ta didto. Revelation chapter 1 verse 4, ingon pa, pahiran sa Dios ang ato mga luha. O wala na kasakit, wala na pag-antos kay ang tanan nahanaw na. No? Gibag-o na sa Dios ang atong kinabuhi. No? Kining atong lawas nga madunot, kining atong lawas nga mobati pag sakit mga balatian. Kining atong mga lawas nga daghan pag mga problema suluban niya kalit sa usa lang kapag pamilok huypan sa Holy Spirit. At tingala ta kitang buhi nga maabtan sa Ginoo, huypan ta sa Holy Spirit. Masuluban na yung tao kaning lawas nga dili na maduktan sa kalayo. Ang lawas nga wala nay kamatayon. No? Pag nanindot kayo paminuno, pag abot gani nanay di propisay ni Joshua, sana nga pastor nga naa sa kanang negro nga pastor, iyang di kon sa Facebook nga karon kuno September 2025 mao na kuno ang rapture, no? Pero kita nagbase man ta sa Bible. Sa Bible wala gibutang dito ang pizza. Wala gani gibutang ang bisan pag kanang iyang tuig. Pero moabot gyud ang rapture. Wala man gisulat sa Bible pero kana bang ingon diha sa Biblia, kalit lang tang mausab. Kalit lang tang ikayab. Dat unta dito kalit nga ang mabilin sa tuwa kining mga butang nga mga madunot. Di ba? Mukalit lang tag sulpot dito sa ibabaw. Ang mabili na to mga sinina, mga relo nga mahal kayo. Di ba? Nga kita dito, dalpon na taniya dito sa wala na kamatayon. Kinabuhing walay katapusan. Malipayon ta nga magpuyo. Nga naman wala na may problema dito. Wala na may problema. Wala na yung mga sakit, wala na yung pag-antos, wala na kay bayronon. Wala na yung kurente nga bayronon, wala na yung suga nga bayronon. Di ba? Di na ka mag-problema pangitag pagkaon. Nga naman naa na tanan. Sa gingarian sa langit kung itong gilauman. Mo na ang atong eternal hope. Di ba? Ang paglaom na dili matapos-tapos. Moabot na sa tuwa nga igsoon. Di ba? Sa ingon pa diya, pagmaya ka mo, paglipay ka mo, isa'y malipayon sa tuwa ka ron. Amen. Yun pa. Sa duha, di man ana to, temporal o eternal, di ba? Temporary nga paglaom o eternal nga paglaom. Mabot man ang kamatayon, pero natay eternal, no? Ang temporary, kung magsakit ka, kung nagkalisod ka karon, mabot gid ang panahon nga pataas pug ka sa Ginoo, ipaangat ka sa Ginoo, no? Muna kinahanglan ang pagpaubos lang. Magpaubos ta sa Ginoo, pero napagikuman nga kanunay gitang mag-ampo. Ikaduha kani expectation of hardship. So, kung kita maglipay diha sa atong paglaom ug mahimong mainantuson sa mga kalisdanan nga kana ato nang gipangandaman, kana mo abot gyud, di ba? Komportable ka sa imong kinabuhi karon, di gyud malikayan igsuon nga moabot ang pagsulay, di ba? Di gyud malikayan nga usahay na ay problema. Labi na kung di pa gyud moabot ang atong financial, wala na pagkaon, si pagkaon sa mga anak. Pero moabot man ang problema, dili gyud bisan pagdato kano, no? Sa pagdako kanunay mga dunay mga problema nga dili dayon masulbad sa atong mga bandi, no? Dunay mga problema nga lisod sulbaron sama ning aksidente lugar. Disgrasya ka. Dili dali kung saan nato pagpangita sa kasulbaran. Amen ba? No? Kanya ikadua kanang mga sakit, balatian, mahimong mainantuson kita sa tanang panahon.
pwedeng mahitabo kini sa kang bisan kinsa. O sa panahon sa mga apostoles o like sa mga sa kinabuhi ni Apostol Pablo, pirmi gyud na niya gisgutan ang tribulation. Sa matag higayon kung ahas siya maabot sa Roma, sa Corinto, iyang ginagipahindruman ang mga katawhan sa Dios nga moabot gyud. Moabot gyud ang mga kalisdanan. Kinahanglan lang tang mapagsanon, magpailog kita ang mga kalisdanan. Dili ta sige reklamo sa atong ginabuhi. Amen ba? Eh kada kaon, bulad na pud. Reklamo kung nay bulad. Di ba? Bulad na pud sudan. May gani bulad ang uban wa gyud, di ba? Sa mga sa unang panahon, usahay asin na gyud. Hindi itlog sa asin. Target ang sudan. Napoy akong sakop. Pagtanaw niya nga naibahaw, sa gula na niya kape, malipay na siya. Di ba? Pero napisakop na itong reklamo nun, isda na po. Kani ka na isda. No? Wala, usahay di siya makapailog. Kung mga kinahanglan, lagi tayo lauman nga tabangan kita sa atong Ginoong Diyos, di ba? Iyon pa ni Apostol Pablo sa ilahang panahon. Kanunay, kada adlaw, kada lakaw nila, pahinumdum sa kanunay nga doon na yung mga tribulation ng mabot. Doon ay mga pagsulay sa kinabuhi, mga balatian, gani sa mga Israelita, ginaisgutan yun niya sa mga taga-Israel sa unang panahon. Di ba? Mabot yun ang mga kalisdanan. Yeah. Bisan karon sa atong kapanahonan, labi na karon kay murag nailalom ta sa korupsyon. Grabe ang tanaw ni mga Facebook, daghan kaayong naglisod tungod sa baha. Daghan na kaayong mga lugar o sa mga barangay sa Manila, ipangbiyaan na tungod kay naanay tubig. Ang ilang balay mo niya nagpuyo ang tubig. Yakit sa may mupuyo pa na. Di ba? Kaya ni lugar, imbis kay naisa pa diha ang tubig na nalini. Wala na ganahan mo puyo. May inana ang mga pagsulay nga maabot sa kinabuhi, kalisdanan ang mga maabot. Normal na ang kalisdanan ng isuon para sa ato. Doon na sila gi-expect may tungod sa grabing kalisdanan na sinati sa mga taga-Roma, sa mga taga-Israel, no? Gi-persecute ang mga Kristohanon kaniadto, mga taga-Israel. Di ba? Sa panahon sa Israel, makita niyo itong video nga ipangdakop ang mga Kristohanon kanang nag-ampo, kanang nagsimba, nagtuo sa Panginoong Jesucristo, ipangbitay sila sa krus, no? Kunya gipangdauban. Ngano man, tungod lang kay nagtuo sila sa Panginoong Jesucristo. Nakabakataan nga pagtuo. Di ba? Labisan pa og dakon, kung nga Kristo ka o Jesus, nawa kay moingon nga Kristo ko. Kay kung Kristo ka, kuwaon kanila og lungguan kanila, putlan ka sa imong liog. Pero sa unang panahon dakpon. Sige, Kristo ka o kang kuan, kang gobernador. Gobernador ko, sige, bulian ka. Uban-uban ka sa ila. Pero kung Kristo ka, ilang bitayon ka sa krus, sunugon ka. Unay nga sinati sa unang mga panahon sa mga Israelita. Yeah. Ang mga Kristohanon, matod pa ni Apostol Pablo, ang pagka mainantuson kamo sa bisan unsa, paglutos, sa mga paglutos na ingnon magka nga, sige nagipok simba diha nga. Gamay naman mo. No? Sulayon gikas ka away ba? Simba gamay naman mo to, pila na mo kabok. Dito ka simba sa daghan. Isuon dili magbase ang presensya sa Dios kung daghan o sa gamay. Amen ba? Kung ang imong pagsimba kinasing-kasing naa sa imo ang presensya sa Dios. Kanunay kaniyang lantawon sa imong mga kalisdanan. Moabot ang panahon nga iyang tabangan, iyak ang ipaangat.
no, kinahanglan lang ang pagkamapausanon. Sakit, kanang mga sakit, mga balatian, kagutom, tanan kana nagikinahanglan sila o kinahanglan kita nga mulahutay ang igsoon. So, ang napakanindot lang kay kitang mga magtutuo, kitang mga nagsunod kang Kristo, wala ta mag-antos sa wala lamay kapuslanan mga igsoon. Di ba? Bisan pag nag-antos mo ta karon naman tas kapobrehon, pero timan dili ni nga pag-antos nga walay kapuslanan. Kay pag-abot sa panahon sa adlaw sa paghukom lipayon kita sa Ginoo. Amen ba? Amen. Karon pa lang nagaan, doon na proteksyon ang ipakita sa Ginoo sa to. No? Daghana. Wala ta mag-antos nga walay hinungdan. Kay mula utay kita pinaagi sa gahom sa Dios, di ba? Ang gahom lang yun sa Dios ang atong himuong silbing kaliguan. Buti pa sabot nag-antos kita pinaagi sa grasya ug sa gahom sa Dios. Ug mahimo tang lig-on pinaagi sa kusog ug gahom. No? Sa Dios ug dili sa atong kaugalingong kusog. Busa na uban diha magsalig sa kaugalingon na kaya nako. Bisag ko pa doon, kaya ra nako. No? Pero dili nimo kuan ba nga ang kusog di ay nga naani mo iya nagikan sa Ginoo. Amen ba? Kana imong naa sa imo iya na sa Ginoo. Dili na imong kaugalingon mo na nga nagkinabuhi kita dili sa atong kaugalingong kusog. Ikatulo, be constant in prayer mo na ginaingon. No? Na pag-ampok sa kamo ingon sa Romans 12:12 o Roma 12:12, pag-ampok kamo, pag matinon-anon kamo sa inyong pag-ampok. Di ba? Inikmatan ninyo sa kabutagon, ayaw di kalimti ang pagpasalamat o pagdaig sa Panginoon Diyos nga Lord, salamat di kayo. Mabisan sa kagabion, talingwala sa kangitngit, bisan sa among pagpangatulog na naglarawan sa among kamatayon at ang salamat ng gibangon mo paghihapon kami balon panamo kini among hinulaman nga kinabuhi ang kusog labaw sa tanan doon na paghihapon kami katungod umusangpit umualagad kanimo dili nato kalimtan igsoon ang pagday pagpasalamat sa Panginoong Dios kung kay siya ang tag-iya sa tanan unya imong pangayoon Lord unsa man ang imong ipabuhat sa ako karon tabangi ko, tudloi ko, hatagi ko sa akong kinahanglan. Di ba? Labaw sa tanan ng maayong panglawas. Kaya kung sulayon kas balatian, di na mo kailangan mong iyo. Dimin ba? Nanagani kay balatian, laayo na ka. Kung sulod din siya mong una-una, sa kumusimba, kay sakit man akong ulo. Kunya, nagsakit po akong bulsa, wako ihalad. Kana, grabe nga pag-injection sa kaway. Iya kang i-discourage para dili ka musimba. Pero kung dili ka magpadaog, ang tinguha nimo, may kwarta ka man ug wala, may ihalad ka man ug wala, basta ang imo kasing-kasing musimba, nakita na sa gigingson, wala na matago. Panalanginan kaniya, pag-abot sa panahon, maghilak ka sa kalipay, tungod sa panalangin na ihatag sa Ginoo sa imo. Amen ba? No? Usa constant in prayer. Padayon sa pag-ampo, dili lang kita mulahutay sa bisan unsa nga pagsulay sa kinabuhi o mahimo gyud kitang mainampuon. No? Untag utong hapon. Talagang ako sa ka inahan, sa kamahan nga kanunay pirmi nga naa sa ihang bibig ang pagpasalamat sa Ginoo. Pagkamot, Lord, salamat kay Lord. Bisan nagkalisod mo, makalipay gihapon ang among mga anak. Di ba? Dili na to na what-on sa ato nga pagkinabuhi ang kanunay nga pag-ampo tungod kay ingon rik. Be constant in prayer, no? Mahimo gid kitang mainampuon, dili lang kita mainampuon matud pa ni Pablo. Constant in prayer, kugihan sa pag-ampo. Nakay kakugi. No? Ang buti pasabot sa constant, ba? Kanang
Mag-ampo nga walay hunong. Hunong po ka, mupros po ka. Then, una na po kay lakon, maampo na po ka. Hindi ba? Maampo ka, kung naakay buhaton, ampo nga, tabangan ka nga, malikay ka sa disgrasya, mo na ang constant prayer nga ginahisgutan diha sa Biblia. Kaya kung padayon kay walay hunong, consistent o continuous or non-stop ang imong pag-ampo sa panahon nga mag-ampo ta, pangutan ko na to si Lord. Punta na Lord. Kung sabi gusto nimo mahitabo sa akong kinabuhi, Lord. No? Kung sabi gusto nimo nga akong buhaton karong adlaw. Diya, makita o mabati nimo ang tubag sa atong Ginoong Dios. Unya, mahinumduman nimo siya nga. Kung sabi imong buhaton sa among kinabuhi nga naman mis kalisod karon, Lord. Gusto mi mutabang sa among isig katao, gusto mi mutabang sa among parente, wa man pud mi katabang. Karang kanunay kang mag-istorya sa Ginoo ba? No? Dili na ingon nga sige kag istorya na kay niya makita ka sa tao ngayon ganun naman siya nga. Kani si ano sige naman sige simba niya nga sige naman ang istorya noon. Di ba? Kana mag-istorya nga kanang mura ra ihunong nimo, Lord. Dili ka pagpasabot nga makita ka niya sa tao inumin ka naman unsa na niya tawanan sige simba sige nag-istorya noon. Di ba? Pero, ang importante ka ng pagpag-exalted pirmi sa Diyos. Kunya, kung mulakaw ka, pareha ni kana dito nasa kwan, si Cornelius ng Giona. Kung sakay siya bus, completing siya isa dili nga bakante. Nga naman, duha man iyang paminaw. Duha sila ng uban. Holy Spirit o siya. Munang nga, bisag asa siya padulong. Matagsir niya sa pulong sa Ginoo. Kaya ano, tagaan mo niya igayon pirmi. Bumukliti siya na sakay niya ng bus, anak. Oh. Ilan kayo? Ako lang, pero bayaran ko lang ito. Huwag mo lang paupuan. Dahil ang Holy Spirit ko lang adiha. Ang Holy Spirit ko niya kauban. Paglingkod niya, thank you Holy Spirit. Kaya mura kong istorya ng siya pirmi ba? Kung imo nang buhaton, makita nimo, bati nimo ang kausapan sa imong kinabuhi. Nga permanente nga dumalahon ka sa Holy Spirit. Gina-invite pa nimo siya pirmi. Di ba? Before ka matulog, mag-ampo ka, good night ka sa Diyos. Good night Lord. Good night Father God. Lambi kayo mo tulog. Good night Holy Spirit. Bisa pa kung sa kagoy mong lawas, lambi kayo mo tulog. Di ba? Lahit ako, bisa gani-gani imuhang bana mo, good night kayo sa imo, ganahan kayo tulog, di ba? Samot na ng Holy Spirit, imuhang good night Father God. Good night Lord Jesus. Good night Holy Spirit. I love you Holy Spirit. Lamig kayo mong tulog, bisang pag sa kago. Una nga ginatudlo sa tuwa, nagkinanglan ang kanunay ng mga pag-ampo. Di ba? Invite the Holy Spirit pirmi. No? Kay sa panahon nga mag-ampo ta, mutan na to si Lord kung unsa bay iyang gusto sa atong ginabuhi. Usa naglaom ako nga naagyo tayo nasabtan. Amin ba? Sa panahon sa atong pagsimba, doon na tayo makutlo, no? Ingon pa sa application, maglipay kita diha sa paglaom, di ba? Rejoice in hope. Kung sa nga paglaom, duha ganito, di ba? Ang paglaom is duha na temporary o naay ka ng eternal, di ba? Ano itong lipayon, itong gagalingon? Dili ka mag-negative kung una-una nga mamatay ko, basig impirno ko. Dili. Na ipaglaom, magsakit man kakaroon, ayuhan kaya kung kasilima. Temporary. Temporary naman ang atong ginabuhi. Pero napoy joy, napoy paglaom na eternal. Pag-abot na sa adlaw nga, wao na tas Ginoo. Eternal na, wala na na unong ang kalipay ang atong bation dito. Sige na tamo dahil sa Ginoo. Walay kagutom, walay kauhaw ang atong bation. No? So, naglipay kita diyan sa paglaom, lahi ang kalipay o gitawag nga happy o nga joy.
Di ba? Kay lahi ng happy ug lahi pud ang joy. Kano man ang happy malipay ra ka karon. Pero pagkaon niya magbuwal na po ka. Di ba? Kaya musunod naman po sa mga wala po'y kuhanda. Mo na nga na-happy, pero pag mubanos na ang lonely na po. Di ba? Pero kining joy, walay makakuha ani gikan kanimo. Walay laing makakuha kaning joy nga sa imong kasing-kasing. Ang joy nga naa kang Kristo. Kanang kalipay nga iya sa Ginoong Kristo. Di man maghila ka sa kalipay, walay makakuha anak sa imo. Walay tukawi para gikan sa imo hada. Kay ihatag na sa Ginoo sa imo ha. Di ba? So, ang happy, malipay ka lang karon, pero unya, wala na pod. Mao nga dili malikayan, mubati kag kalit ug murag mubali ang hangin ba? Di ba? So ang joy, kanang kalipay kag gikan sa Dios nga walay si bisan kinsa nga makakuha ni mo niya. Ikaduha, number 2, be patient in hardship. Kana bang pagmainan tuson sa una, no? Kanunay nga magmainan tuson. Di ba? Kanang ulahutay gyud ka sa mga pag-antos. Ikatulo, be constant in prayer. Constant, parehari nga po na sa kanunay, ang constant, permanente, di ba? Sama sa ang Ginoo, pareha na ang Ginoo, constant na siya nagapaminaw, permanente siya nagapaminaw sa atong mga pag-ampo. No? Lahot tayo sa mga pag-ampo, ingon pa sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. O pag-ampo, nga walay paglunga. Di ba? Munang adlaw-adlaw, mag-ampo ta. So, ayaw itugot nga sa tanan natong desisyon nga pagkabuhaton nga dili kabubuton sa Dios. No? Dili nato itugot na itugot nga unsa may mga problema nga mabot sa tuwa, dili nato saling sa Ginoo. Ato gina siyang itugyan sa Ginoo unsa mga problema nga Lord ito. Bukat kayo ng problema ni abot sa kuha nasayod ka. Imo na Lord, tabangin ko. Di ba? Iyan po nato ang atong pamilya. No? Itong mga anak, itong bana, asawa, itong mga parente, isa ng ato ganing mga higala. Amen ba? Kunya, ang suod nato higala, atong siran sa siran sa kamaayo sa Ginoo. Pag-ampo ta sa bisan unsang pamaagi, buhata. No? Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Naglaom ko nga. Doon na tayo. Nagkatanan. Atong awitan ng Diyos. Pinaagi sa pag-ingon nga dalangpanan ka. No? Tungod kay wala man tayo laing langpanan. Ang Ginoo man, ang Diyos man ang tagiya sa atong kinabuhi. Hallelujah. Dalangpanan ka. O Diyos ka sa gugma, ang kalinaw akong mabatunan, dihan sa imong kinilan, pagkabuutan mo Ginoo. Dalangpanan ka. Dalangpanan ka, O Diyos ka sa gugma, ang kalinaw akong mabatunan, dihala sa imong kiligan, pagkabutan mo Ginoo. Sa makausap ng igsoon, dalangpanan ka, O Diyos ka sa gugma, ang kalinaw
sa imong pilihan, pagkarabutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Yes, Lord. Ninigtaknaan sa kautuhon. Padayon kami nagasangpit kung nagpasalamat kanimo. Tungod sa imong ibabati ka namo nga pagbuhat. Salamat, Lord, sa imong presensya. Ug sa Paulo nga nagatudlo ka namo din kabuntagon. Aron ka mahimong mapaubsanon. Atagi kami kay Lord ug kalig-on sa among pagkinabuhi. Sa unsa mga pagsulay nga mudangat sa imong mga anak, Lord. Ania ang mga inahan sa panimalay, ang mga amahan sa panimalay, Lord. Ang uban na sa panimalay sa ako kang giday pasalamatan tungod sa kinabuhi sa matag usa. Gusa, Lord, hatagi kami kung kasing-kasing ang mula hutay sa unsamang mga kakulian, mga kakulangon sa among Panginoon, Lord. Ikaw masayang nakita niini itugot Ginoo nga magkabatudid kami sa kalipay nga mong itudlo ka namo karon, Ginoo. Ang kalipay diha sa imong tingharian, kalipay nga walay katapusan, ugad usa naglaom ako, Ginoong Dios, sa tanan nga ani karon, bisan pa sa mga kaigsuonan namo nga wala makadangat. Ikaw, Lord, ang magapanalangin kanila. Unsa man ang mga buhat sa ilang mga kamot, ikaw maghahatag og kadagaya sa mga pananom o mga kahiyupan kay ilang giatiman, sa tanan nilang pagpanginabuhi, sa mga trabahante, Lord, labi na gyud sa kang Brad Ricky, kung hain man karon siya, Ginoo, ang imong gamahanan nga kamot mo i-extend imong adto kaniya ang paghatag proteksyon. Ihatag mo kanilang grasyang panalangin nga ilang ikinahanglan. Labi na gyud sa matag usa ka namo dinhi nga karon nga kabuntagon nga nagrepresentar sa ilang matag pamilya. Ikaw, Lord, ang magapanalangin kanila sa unsaman nga ilang pagpanginabuhi, sa ilang mga pananom ug kahayupan, Lord. Ikaw ang magpadagaya, abisan pa ang kalinaw imong ihatag kanila ug labaw sa tanan ang kalipay sa ilang pagkinabuhi sa bisan unsa man nga sitwasyon nga naa sila. Usa laglaom magungan ni kautuhon, ikaw nagapatalinghob abisan pa, Lord, sa padayon ng pagkinabuhi nining kalibutan, unon mo kami ug hangyo mo ang balaan nga Espiritu Santo mo gyud ang mamuhat sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kini akong ipangayo ug ilauman pinaagi sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo nga among bugtong maniluwas. Amen. 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 Buwan kanang fasting wala. Na ikaduha na ni nga pag-fasting na nagikuan sa nationwide, gikan sa region-wide, Cagayan, Kidlon, sa Camiguin, tanan nga mga dapit, no? Kanya kada buntag o gabi dunay prayer nga online. Kana lain-lain nga mga lugar, makita ni mga pastor nagpuli-puli og mga pagwali. Kanya kana tungod kay gitawag na siya og conquest. Nga kung ang niapil ato nga naay fasting nga 1 meal, kapilion man ka naay fasting nga dili ka mukaon ug usa lang ka kananan, di ba? Dili ka mo snack, usa ra ka kananan. Kung pamahaw ka, pamahaw pod ang dili nimo ikaon. Kung paniudto pod, ito, di ba? Doon na po'y gitawag o Daniel's fast. Hining Daniel's fast, tanan nga oras ka mo kaon, pero ang imong kaonon, mga utan ra o isda, itlog. Dili ka kakaon og karne, manok, dili ka pwede magkakaon na. Sa Daniel's fast kay basta gulay ra gyud ang iya, gulay. Di ba? 21 na siya kaadlaw. Nya gani kay murag natapos na tong 21 na naman po regional na conquest, nag-continue gihapon na kami breakfast man namo di kaon. So nindot kayo sa makaapil ana kay kung katong naay masakiton
daghan kay nag testimony nga itong ulceron man siya, di siya gusto, dili siya pwede nga dili kaon. Pero din ko siya appeal siya sa fasting na ay dili niya di siya mukaon. Pero hangtod karon wala na nahitabo nga gi-ulcer pa siya. Nung kay dunay katubagan ng mga pag-ampo. Buntag o gabi naman ang online na prayer na halos sa oras. No? Kita sab o wala ta ka-apil, padayon nagyapon natin sa mga pag-ampo. Amen ba? No? Dili kita munong tungod kay ang Diyos dili na siya magtanaw lang sa atong kahimtang. Kanunay tanyang gipatalinghugan, ingon diya nga pagpailog lang yun. Kaya yun ang Zacarias chapter 4 verse 6. Ingon ang Zacarias o sa Sakaraya na paabuta lang ang imong ipaabot. Kaya bisan unsa kadugay muabot ug muabot ragyod na siya. No? Usa lang ka testimony, no? Kami sa year 2010, 2011 sa diyang nag-eskwela mi sa Bible, daghan mi nga gipangayo sa Ginoo kanang makakumpleto mi bayad sa balay o makatuyo gyud og balay nga kanang murag kaugalingon gyud nato nga di ta mga bang naay listahan namo tagsa namo ato daghan kay ni ipanglista namo ang tanan. No, kang Gini gipangayo niya sa Ginoo kanang magkaroon siya kanang goat racing project kana bang kandingan ba. Kunya gitubag sa Ginoo mga year siguro niabot to og 2015, 2016 daghan ang kanding ni Gini dito sa Cotabato. Ang timan iyang papa. No? Manang pag-adto na mo dito kauban baga ito dyan, asibirto. Nag-ihaw mig kanding nga di man may kabarong ihaw. Akong magulang, pataka na siya lagi, bubuha na ininit. Pero at least, nagka-ihaw yun, nagkakaon yun may. Hindi lagi na ito mao nga pagka-luto, di man good kabalo. Pero tubag sa mga pag-ampo, sa tanang nga ipangayaw, ipanglista na mo, kunya, chikan man na muna kanang gitubag na sa Ginoo. No? Kinig yung dugay na namo gipangayo kanibang water refiller nga magkaroon gyud og water refiller unya kay tag gasto magdagdag 500,000 400,000 kapin aya ka makabaton og water refiller. Ang problema asa pud nato ibutang sa balay unya kay ug sa balay nga silingan na pud ang mamalit. Pero wag na mo nang undangis papangayo buntag udto og gabi. Hangtod una-una nimo 2012 pa to 2013. No? Hangtod aning last nga bulan sa niaging bulan. Kana among kuanan og tubig diha sa tulay ba sa Batangan sa Valencia. Di ba before na itubiganan diha, may water refilling diha. Christian yapon ang nag-operate si Brad Filmar. Unya nakakaugalingon man sila dito sa kolonya. Unas na pumulong nanay ilang kaugalingon dito. Iningon siya nga pads. May paimo na lang ng asunod. Grabe ang among pagpaningkamot pagkabaton ni nga wala lang ni 400. Why 450? Naisilingan na mo ka. Ibaligyan lang 250,000 pero mo kantidad po ng milyon kapin kay i-appeal man niyang balay sa Grand Meadows. Una, di ta kag-approve na. Bisag ka na lang sa gani ang unta ang water refiller ni ibalhin dito sa balay. 250,000. Wala pa man gyud niya na. Nakahinumdum ko sa Biblia. Kini si Abraham pa man ang ngalan sa una o si Sarah na si Sarah ang ngalan po Sarai wala pa yung letter H no, si Abraham mubo pa yung ngalan pero ang ilang naianghel nga nibisita sa iya kay
tigulang naman na si Abram, hapit na mag-isa kagatos ang edad, si Sarai po, baog po ang iyahang kagawagan. No? Pero giingnan man siya sa anghel sa Ginoo, ganito dito, naitaw ba nga niya ito sa ilang balay? Manilabay, tulo sila katao. Di, nagdali-dali siya uli. Uli siya dahil iya dahil giapas tong niagi nga mga tao. Kaya tagadiin man mo na sir, nga karon pa man ko kita ninyo. Tagakuan mi, layo ang mong gigikanan din mo, madto pa mis unahan. Diginan na niya nga pwede ba nga mahapit mo sa balay, aron nga makaalagad sa kuninyo, maka-servisyo ko, makapanghimasa mo dito, makapahulay mo. Siya makatulog lang mo isa ka gabi. Kay, para magpaihaw daw siya, bisag isa iyang ipakaon. Kailangan ang mga katawhan sa una, katong katawhan sa Diyos, kay naagani bagong mga tao, ilang servisyohan. Eh pagkagabi, ingnan na siya sa isa ka, ikaw ako anghel sa Ginoo. Isang tao ang mo pananaw, pero anghel dahil nga, ingnan siya nga, sa sunod balik, manam ko na si Sarai, kana imong asawa, nganlan na siya Sarah, nanay Eds ang tumoy. No? So, manam ko, maburos na siya, pero ana siya, tigulang naman ko. Happy ko ng gato sa edad. Si Sarah nga nasa likod sa putahan ni Gatindog, nagkatawa, nag-andam og pagkaon, mga gatas nga. Nagkatawa. So naniingon ang anghel, bisag wa niya makita sana, nganong nagduha-duha man ka. Kung wala mo kung magduha-duha, Lord, nganong nagkatawa man si Sarah. Alang-alang kay siya gud ang nagdala sa iyang liwak sa bakan ang iyang pagwagan baog. Pero nagtuog yun si Abraham nga maabot ang saad. Maabot yun na siya. Pero galing kay sa nagkadugay niya nga dahil ba 25 ko katoy kaya pa niya to. Nagkadugay nga tuig naghimo man sila ilang kaugalingon nga kanang paagi. Ningon man si Saray nga kaning dulgito atong katabang. Kaya para manganak ka, niya isipon nga atong anak. Nalulgi na si Juan, si kanang ama inahan ni Ismail. Di anak po si Abraham nga, sa ato ang patulong, karon maingon siguro nga, bitaw no, basin ba? Pero dili na sakto, na mangita taglaing pamaagi. Magulat kita sa saad sa Ginoo. Muna nga kami, among ipaabot nga, di lang sa tamo kuha na ang kuha rin. Tag 250, wala pa may 250 na to. Unya, katong last nga deal sa mga 250 gihapon niya, anam-anam lang. Wala lang gihapon mi. Pero atong niagi, niingon na yun itong among pads nga. Pads, kamo nang i-take over ani pads. Dili na mo kuhan, wala na mo igastoon. Kumplito na tanan diya gamit. Igo na mo magbaligya. Unya, mag-abang na lang mo dito kada bulan. Straight monthly. Asa pagka-anak? Grabe ang process sa Ginoo ba? Muna nga kanang naa before sa tulay, kami na i-operate anak. Nag-busy kami mga anak, bata, apil na sila. Unya, kabalo na sila mong process sa tubig. Kabalo na sila mag-process kay hindi biya na mong process sa to. Malayag ka na lang eh. No? Yung ikadua, di ka na mahugawan. Muna nga, dalay yun yun kaya Ginoo, mutubag yun sa mga pag-ampo. Dili lang ito ang itaglaing pamagi. Kaysa una na ang gibing nga, mumutag na ang taspiko. Para ibayad na ito na kay sayang kayo. Yung mahal biya kayo ang water refilling, 250 lang. Nya, katong isa, anam-anam pag ipagbayad, data-data. Wala gid mi ng kadawat. Pero ang tubag sa Ginoo, wala gid mi gasto. Nag-operate namin dito, mo income og 400 ang isa ka adlaw, 300 ang isa ka adlaw sa tubig. No? Napay usahay maabot og 500. So dalay ko ng Dios. Maayo gid ang Ginoo. Kita sa ulat kita sa unsay prasi sa Ginoo, unsay iyang pamaagi,
sa tanan natong iampo nga mo gikonsulat namo daghan na kayong gitubag ng mga pag-ampo. Ang balay mga utang daghan na ang gitubag. No? So, kita sa mahimot ka mapailubon may nagtuson. Hallelujah. Anita. Padayan dito ang isulong sa mga paghalat. Ingon ang pulong sa Diyos sa 2 Corinthians, pagkaduhang Korinto. Ikaduhang Korinto, chapter 9, verse 6 ug 7, no? Timani nga ang magpugas og jutay, mag-anig jutay. Apan ang magpugas og daghan, mag-anig daghan. Verse 7. Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyong gusto ug dili magsubo ug maghunaw na nga gipugos siya kay ang Dios na higugma sa malipayong naghatag. Dayon pa mga igsoon, kung gamay lang ang imong itanom na kay farm nga huwag luwagan ang imong yuta, daghan po na imong tanom, amin ba? Kaya aron daghan po ang imong mabot, no? Muna kada pati pasabot, kung mahimo ka magpadagayaon, magtanong ng daghan, amin ba? O iyon po diyan nga kung maghatag ka, kinahanglan maghatag ka nga dili pinubos. Di magmatter kung unsa kadako ang imong ihatag, mas 5 man na, mas 2 man na, mas 20 man na. Basta kay ang imong paghatag kinasing-kasing, dili lang mohatag ka og dako-dako lang tagaan mohatag kay isang gatos, pero pag ang ulay mo ingon na sayang na kwarta gihatag eh. Wala na gyapon toy kapuslanan nga paghatag igsoon. Kanang mohatag ka nga kinahanglan nga dili pinubos, di ba? Kanang pagtuo nimo, uban sa imong pagtuo na panalangin ka kasi Ginoo, imong yang ko agad kininghalad. Magsimpi din nga magkabaton dito kadagaya, di ba? Paghatag nimo kinasingkasing kanang malipayon yun imong kasingkasang ayaw pug sa imong kagalingon nga hatag ko 500k para malipay ang Ginoo pero sakit na sa imong buot ayaw, no? Isang pag 2-5 imong ihatag basta kay ang imong kasing-kasing nalipay ka kay nakahalad ka, no? Kay ang Kristohanon nga tinuod malipay man yun basta makahalad, di ba? Malipay nga makatabang sa isang katao labaw sa tanan kung imong tabangan ang buluhaton sa Ginoo, no? Kay kana imong halad kung kwarta ang imong ihalad makatabang nas mga buluhaton, dako ka ganti nga mapaabot gikan sa Ginoo sa panahon nga tabang ka sa mga buluhaton pinagi sa imong halad. Amen ba? Laon ko nasabtan ang puta Ilong Diyos, ano sab kami, nagaluod kami mo magpasalamat. Tungod kay padayon mo kami gihantagan ng gigayon, aron makapag-uli sa mga ikanapulok. Uban pang sugat sa mong kasing-kasing ang mga paghalad. Usa akong mga pag-ampo, may imong panalanginan, matag-usa ka namo, bisan pa sa halad nga among gigahin. I pray Lord, na magsinugdanan kini sa kadagaya nga among masinatian. Dabuli kini sa imbalaan niya po. Hindi ko magamit lamang din kini ang matigong alang sa imong buluhaton, sa expansion, sa imong gingharian Ginoo. Labaw sa tanan nga padayon na mong pagkinabuhi ug sa among pagkalagad kani. Panalangin ang tanan ng panginabuhi, mga negosyo, mga pananom, mga kahiyupan, kung saman ang among gikuhaan niini nga source sa income, Lord, ikaw usab ang magpadagaya. Ang tanan ang gipangayo ug among gidauman. Sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo na among Diyos. Amen.